In a corporate setting, whether small or large business company, a middle manager mentality exists. Kini nga klase na attitude igsoon mahitabo ko ng usa ka empleyado feels nga entitled siya to something they do not have yet, like more respect, mas taas na sweldo, advanced position ug uban pa. Kini na unhealthy attitude develops over time as the person attempts to get ahead than the others. Ang mga symptoms niini kay mao ang paghatag og mga flattering words sa mga mas labaw pa kaniya ug sa pagpanabi og dautan nga komento kabahin sa iyang mga kauban sa trabaho, inubanan sa espiritu sa kompetensyahay. Nindot unta hunahon igsuon kung kini na selfish rivalry makita lamang sa mga secular na organizations. Apan makasusubo pamalandungon nga kini nga mga pamatasan sa giingon sa Biblia na worldly wisdom makita sab sud mismo sa atong mga simbahan. I'm Brother Sunny Puliascas. Friends, welcome to our weekly program, the Lesson Preview Adult Sabbath School Quarterly. Together with me here in the studio, our regular co-hosts, Brother Dan Ortiz and Brother Jed Uy. Sa pagpadayon sa atong programa, amo mong giimbitar sa pagkanta sa To God Be the Glory, as Kuya Dan will pray for us. To God be the glory, ready, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and open the life gates that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Magkamputa. Among Diyos sa makagagahom sa tanan, ang Ginoo ni Abraham, Isaac, ug ni Jacob, ang Diyos nga way pagkausab. Kami nagduol kanima karon, Ginoo, puno sa pagpasalamat o paghimaya sa imong ngalan. Amen. Ginoo, samtang pagatun-an namo Dios ang usa na pod ka topic sa selection, kami naghangyo, Ginoo,
nga tagaan mo kami langit nun nga kaalam haron ang mga butang nga mong pagahisgutan makapatabang sa uban sa pagtubo sa ilang spiritual nga aspeto o nga sa ilang pagtubo o Dios sa among pagtubo kami mamahimo usab nga panalangin sa uban. Amen. Kining tanan among gihangyo nga madawat diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Today, our study focuses on the 8th lesson entitled The Humility of Heavenly Wisdom. Our memory text is found in James 4, verse 10. Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. Kuya Dan, Ay. Kuya Jed, Ay. nasad ta sa usa ka very exciting and wonderful topic this week. Tinuod. Very interesting. Title is The Humility of Heavenly Wisdom. Mangutana ko nimo Kuya Dan. Pwede ba nimong i-discuss sa amo ang James 3 verse 13? Unsa man gyud ning meekness of wisdom means in light of our Sunday lesson? Atong i-recall no kato atong topic tong niagi po tong duga na gid kaayo. Nga ang kalahian sa knowledge of wisdom is that when you say knowledge, atol ni balik ko makikisunan. When you say knowledge, mo kadtong nakabalo lang ka. Okay? But when you say wisdom, mao na ang pag-aplikar sa mga butang nga imong nahibaw-an. And we're talking here about wisdom that comes from above. So, unsa magipasabot aning meekness of wisdom? Let's read James 3:13. Nangutana si James, "Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his work in the meekness of wisdom." Now, so taon tani unsay meaning aning meekness. Okay? According sa Greek word niya, it's prautes. Prautes. Greek. That is Sa Greek niya nga yung original ng pagkasulat. Okay. Ang prautes di ay Kuya San o Kuya Chan means mild. Mild. Okay? Mura think of a mild soap nga pambata. Gentle. Kasi we say mild, gentle pud siya. And meekness is also an extension of, shall we say, humility. In fact, ang pagkahubad gani sa uban nga mga dictionary sa meekness is that kanabang di ba sa Bisaya maaghop man na siya no? Kung sa dictionary pa na siya pasensyoso. Okay? Gentle. Kind. Ang which suggests nga kung under pressure dili siya dali ma-provoke. Under pressure, ha? Yes. Di siya dali ma-provoke. Or, kung naman ganing mga bati kay nga mga butang, dili siya dali mo buto ba? Okay. Okay, nga mulagot na yun ka. So that is meekness. Okay. Now, kato nga mga butang nga gi-describe, dili mo buto dayon. Okay. Dili ka bisapag ka ng bati pa ng imong palibot but you still manage to answer in a polite, courteous way. That's right. Now, be frank. Katawa ka. Can an ordinary man with its carnal nature do that? I don't think so. For me. Maglisod yun na siya. Right on target. Kaya ganiha lang sa wala pa ta nagsugod sa ato ang recording, no? Nagsulti jud ko nimo nga usa ni siya kalisod kaayo nga tungason kaayo nga buluhaton kung kita sa atong kaugalingon. And that's why nga ato ni painon nato tanan, it's a reminder to us all. Let us not point fingers, but rather let us bring this here. All right. Let's look deep in us. So, agree ta tanan nga dili ni siya makuha nimo nga ikaw lang. That's right. Okay, that's why when we are going to read this in James 3:17, Okay. Okay.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. In short, this is a wisdom that comes from Heaven. heaven. From God. Amen. So this meekness of wisdom there, this is something that comes from above, not from sa ato lang nga ni gawas lang. Iyay, dili pwede. Lisod kayo So, because of our carnal nature. so Kuya Jed, dili day ni siya mao ang wisdom nga gihunahuna sa kadaghanan kaning intellectual variety. Oh, wala ginana lang, no? Oh. Wala ganang dili siya actually no, ang wisdom nga atong gi-talk diri, it's not, although naglangkob siya, no? Okay. Nagko siya, Oo. na when you say wisdom, na kay knowledge. Alright. No? Oh. But it doesn't stop there. Mhm. Check. When we say wisdom, no, dili na siya ang imong intelligence, but it is our character. Yun. Mao na siya ang gi-stress ato ang leksyon nga katong niingon ka kuyadan nga so to, it comes from above, full of mercy. Wala man siya nag-ingon diri nga you are good in math, you are something, no? Bitaw, You no? are good in English, no? Math pala Ang sayang handphone. kuno peaceable, gentle, willing sa meaning ang wisdom means it is one's conduct, imong character. Yang matod pa nimo ganyan Sir Dan. Ang knowledge is different from wisdom. Knowledge is your intelligence. But how you behave with relative to your intelligence is the term wisdom. Okay. Nakoy gisuwat nga kuan diri, nakoy gisuwat nga thought. We will be called wise if our actions reflect the character of Christ. Exact. If ang character ni Christ ni-reflect sa imong batasan, ni-reflect sa imong kanang attitude, then you are wise. Ya kay nagdi sa kwan, atong gibasa gina sa 13. Okay. Kinsa ba kaninyo'y maalam og masinabuton pinaagi sa iyang maayong paggawi. Yes, no? Conduct. Our actions, Sumubunga gid mo yes, resulta siya. our actions and conduct show how wise we are. Correct. Amen. How we behave ba, no? Na, although, bright kay ko. Grabe, kuhan ko, muni siya. Nya, if sa imong ka-bright, sa imong ka-intelligent, ni bunga ang kahambugiro, ni bunga ang pagka malupigon sa uban, then you are not wise. Sayang lang ang imong intelligence o imong knowledge nga nani mo. Di ba mo po na ang description ni Satan sa Isaiah nga tungod sa iyang grabe sa iyang kaalam na kuan siya corrupt ba? Na-focus sing kagalingon. Nagbunga og kanang pride Pride, no? sa iyang kagalingon. Sing kagalingon. Gikan sa iyang pagkamasinahon. Na-envy mo to siya ni Jesus. Sangan ano? Nagkuwanto siya na nagselos, naggrabe ang jealousy ni Jesus. Nganong si Jesus apil man sa Godhead, ako Uy, labot. Muy labot. Ako ay pinakataas sa tanang anghel, dapat apil ko sa inyong Godhead. Mura ginani ba? Ang creature na envy sa creator, no? So tungod siyang pagka-envy, nahug na nga si Satan, dili na siya wise atong nga panahon na na-envy na siya ni Jesus. Yeah. So makunig din sa Monday pod. O nga kanay the two kinds of wisdom. That's right. Now, in light anang atong gi-discuss, no? I want you to open your Bibles in James 3. Atong basahon 11 to 14. And kindly share unsa inyong Ako ibasa? thought ani. Yes. Sige. Please. James 11, I think na basa ni nato sa last lesson, no? Thus as spring, I repeat, James 3, verse 11 to 14. Yes. Verse 11, thus as spring send forth fresh water and bitter from the same opening. 12, can a fig tree, my brethren, bear olives, or a grapevine bear figs? Thus no spring can yield both salt water and fresh. And then the 13,
Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that is his works are done in the meekness of wisdom. 14. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. That's right. Yeah. Kung makita nimo nga naa diri nagproduce og envy and selfish ambition. No? Pareha sa atong atong opening ganiha nga makasusubo kayo pamalandungon nga ang envy and selfish ambition nga supposedly makita ra ni siya sa secular organizations, no? Makita ra sa diay ni siya sa sud sa ato ang iglesia. Wala ma-exempt ang church. Ngano man ni Kuya Dan, Kuya Jed? We can only reflect sa unsay gisulti ni Jesus concerning ato ganing the parable of the wheat og tares. Okay. Nga nagdungan gis tubo gyud. Nagdungan og tubo. If we apply that also in the church, naa gid na siya ang tares, nya napod ang wheat. Okay. So ayaw paghawa sa simbahan tungod kay nakita ka nga nanong ging-anam na siya. Wala na ko, di na kuaning kuana. Baning ko lang church kay gusto ko panang kuan. Perfect na simbahan. I'm telling you, di ka kita ng perfect na simbahan. So, now, my question, Kuya Jed, no? In light atong gisulti ni Kuya Dan, kung saan na to pag better guard ourselves of the danger in displaying the attitudes of what James warns us about? Ano yes, mga gis? Now, mabalik ko sa kanang envy, no? Sa pagka-jealous. Maabot naman ko ni siya, God, if you think highly of yourself. Okay. Sometimes, nga, ang nakapait kay, wa ka nabutang sa posisyon nga imong gi-expect. Nabutang ang usa ka tawo sa usa ka posisyon nga you think mas better kaniya. Correct. No? So, munang envy. Ma-envy ka, mas better pa mata pa niya. And then, domino effect na dayon, just like Satan, no? So how do you call that kanang katong pagbati nga mas better pa man ko aniya? Unsa man siya nga unsay ugat na dito? Pride. Exactly. Pride, no? Kani gudeng mas maayo pa man ko aniya nganong gibutang man diha? Kana, no? So ang pride, at always remember na mo ni siya ang nakapahulog ni Satanas. Ang pride. No? I believe nga ang pride, I think para na sa manok. Kaya din, fried chicken. Without, no? Vegetarian ko, Just sorry. kidding, no? Ang pride, it is a very mysterious enemy sa itong self. No? Okay. And mismo si Satanas na biktima ni. No? So, in order for us to guard our hearts, yes, no? We should choose to die to self. No? If we do not choose to die to self and surrender our will to the Lord, okay, all of us could be in danger of showing the same attitudes that James warns us about. That means we have to die to ourselves every day. Every day. We have to surrender our will to the Lord, and we have to make a conscious choice. So a conscious choice. That's the key word, no? Yes, conscious choice that we will set our... Conscious choice. Atong balik ko na. We should always set our eyes to the Lord. Amen. Because every time ta mo set sa atong eyes sa Ginoo, maka-feel man gud tag need. Alright. Maka-feel man gud nga makasasala ta. So if maka-feel tag makasasala ta, dili ta ma-envy sa uban. Dili ta ma-envy sa uban. Ngano man, still batian gyud nako, no? Makana man ka. Mura siya reality check nimo ba? Oops. Right. Pagyala. So meaning the moment nga maka-feel ka nga naay boiling pride diha sa imong kasing-kasing. Di ka ka-feel og need nga og Savior. Now, kung pareha sa imong gidiscuss mo, tutok lang ta ni Jesus, no? Daily natay conscious choice nga atong i-surrender ang ato ang will sa iyang will. Mag-guard ta aning kining mga envious nga mga kuan. Nga naman, dili na maka-feel og envy sa imong kapwa nga tao. Kaya nga naman, na-feel naman yung mga
makasasala kay ka. Okay. Then comes humility. That's right. Amen. Muna siyang meekness of wisdom. Let's bring this closer kay ang mga church ron manggod nagsugod na og kanang nominate og mga bagong officers for 2015. That's right. Tinod. So muna nga kung naay pride mo bati jud ka nga, for example, dili ka mapilian. Mo bati ka nga anong wala mo pili ato? Ano mo ko ba elder? Kung sa may sala nako, i-confront ra ba Nga maayo makikog performance. Kinsa ka na siya bag-o ra man na siya. And that's very dangerous mga kaigsunan. And muna'y nakakuyaw sa pride. Okay, pride makes you self-dependent, self-sufficient, self-righteous. and also similar, oh God forbid, kang satanas. That's right. Wag yun. So, let's do away na agad. All right. And So, it is not heavenly wisdom. And that's, dili heavenly wisdom. correct. So, nindot kayo ni siyang lesson for all of us, no? Dili lang para namong tulo mga igsoon, but para natong tanan labi na katong atong mga members sa lain-lain nga mga iglesia nga sumasa imong gisulti ganiha. Nagsugod na ron. Nagsugod na karon. So, lesson ni para nato mga igsoon nga atong i-practice na karon. Tangtangon na nato ang atong mga prides, atong mga kasing-kasing. Now, let's go on to Monday. Yes, let's go. Two kinds of wisdom. Kuya Jed, could you please read James 3? 3. Yes. James 3, 15 and 16. Yes, 15 Okay. and 16. I think I have to go na lang sa 18, no? Okay. Okay. It is talking about two kinds of wisdom. Okay, James chapter 3 verse 15 until 18. 15. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. 16. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing will be there. 17. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality or favoritism, and without hypocrisy. 18. Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Amen. No? So, if you're going to read those verses, nag-imply diya ang two types of wisdom. Una, niyo siya, this wisdom does not descend from above. Katong Earthly. envious, envious nga mga self-ambitious nga mga motives sa heart, no? Okay. So, there are two kinds of wisdom. Una, earthly wisdom. Okay. Nga, kuan kayo si prangka kay si James. Wala gid siya gikuno eh. Oh. Sugar coating ba? No, earthly, sensual, demonic, di ba kana? Devilish Devilish. nga wisdom. Self-serving. Self-serving. And second is heavenly wisdom. Okay. Now before ko mo padayon, I want to read atong i-recall, no? I want to read Proverbs 9:10. No? Okay. Okay. Or sige, sulti din ha. Proverbs 9:10. The fear of the Lord It's the beginning. is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Amen. Heavenly wisdom, earthly wisdom. Oh, Heavenly Heavenly wisdom. wisdom. No? Second, James 1:5. Nakadiscuss na tani. Okay. If any of you lacks wisdom, let him ask of God. Ask of God. So it comes from above. It is heavenly wisdom, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. So that is heavenly wisdom. How about this one? Proverbs 14:12. Kinsay magkabalo ani? I think kabalo man ni. 14, 12. 14:12. And it is exactly the same as 16:25. Ato basahon? Sir Dan, okay? Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan niya na maoy ang dalan sa kamatayon. Kamatayon. Proverbio 14 bersikulo 12.
Okay. And also, the same gyapon sa 16:25. Mhm. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Okay. Heavenly wisdom, earthly wisdom. Earthly Earth- wisdom. Earthly wisdom. Now, kaning earthly wisdom, makaingon tag earthly wisdom, Kuya Dan, if it is not guided by the Holy Spirit. No? Sad to say, I want to emphasize this. Sometimes, or maybe kita Many sad times. siguro, no? Hili kita mutuan ng mga superstitious belief. Okay. Dili Kanang dapat. mga bitawng mga tinuhuan nga dili bitaw gibase sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Okay. Murag makasusubo kayo. Mhm. Matod pa sa uban kuyasan. Ay, wa may mawala ba nga ug mutuo ta? No? Dili. Labi nang kanang magpahimad-himada yon. Aha. Akin ni day naputol man imong kuan day, mapobre gyud ka day sa tibok nimong kinabuhi. Hala, ma-burden na dayon. Dili na gid dito madato day. Makabinyo kag foreigner. Ay, salamat. Foreigner. Pariner di ay. So mo ni siya mga totoo. Mga toto without the guidance Earthly wisdom. of the Holy Spirit. Yes. No? Without the Spirit's leading. Kuya Jed, di dyo kumutuo ng way mawala nimo. Mao ba? Yeah. Mhm. Kay, ano ba, ikaw ni. Okay. Okay? Na kay problema. Na kay problema. Unya kay naaman kunuhay solution ana using this kaning nga klase nga tuo. Ang imong pagtuo, instead dito kas Ginoo, dili ka nidangop sa superstition. Okay. So, ay mong dependence tuwa na sa superstition than on the author of the heavenly wisdom nga mong Ginoo unta. That's right. Instead of doing this particular superstitious belief nga may tag nga pinaagi ani akong ani unta sa akong ipangtanom daghan, why not go straight to God? Lord, give me a bountiful harvest karong nga pag Sakto, no? Oo. Ako nang dungagan imong gisulti kay Dan, no? Nga dili gyud ta kayo nga walay mawala nato mga televiewers or mga kaigsunan or mga higala nato nga naminaw. Dili ta kaingon nga motuo ta ni mga tuo walay mawala nato. No, because it will lead us to distraction. It will lead us to disorder. It will lead us to quarreling and jealousy and mga selfishness. Yes. Nga domino effect ni. Ah. If maabot na ka dito nga samutan paglaing nani awan na. So magka-domino effect ka na hantod nga masaag mo Ginoong ka. That's right. Masag. Well, talking about kanang unsay mawala nato. For example, ang maayong relasyon nato sa ato ang kauban sa iglesia. Yes. Kung ato ning i-harbor ning nga mga worldly wisdom, ang number one mawala is ang ato ang maayong nga relasyon. Oh. yeah, Di ba? it's Best, stated. best example si Saul, King Saul. Di ba? Primero ato, salig pa kay siya ni Samuel, ayang prophet. Pero kadugayan, wala na siya nituo sa Okay. Ginoo. Asa siya nangitag, Buot-buot na siya. asa siya nangitag wisdom. Ato sa witch, ato sa mga wizards, ato sa Wizards, mga ambularyo something. Harry Potter. Harry Potter. Ano yun? Modern Mao version. yun na. Oh. Modern Ato version. sa mga wizardry, no? Nga, ni-gain ba niya og success sa iyang kinabuhi? Wala. Even himself, iyang gitake iyang life. That's right. No? So, naagi na wala sa iya. Okay. Iyang pagtuo o iyang kinabuhi. That's right. Now let's go to reading some Bible verses, Kuya Dan and Kuya Jed. Kuya Jed, please read again James 3:17. Kuya Dan, you open your Bible, John 3:3-7. Ako ang Colossians 3:1-2. Kanya atong i-discuss together, no? What are these texts telling us about heavenly wisdom? Kay katong Okay. ganiha atong gisgutan mga worldly wisdom man to siya, no? Jealousy, Sakto envy, yun, sakto. no? Mao na siya. Karon atong hisgutan ang heavenly wisdom. James 3:17. Okay, akong basahon again ha. James 3:17. But the wisdom that is from above is first pure, Pure. then peaceable, Peaceable. gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.
So mo yung mga characteristics sa heavenly wisdom, no? Wow. Kina kong gibasa. Ito pa, ang opposite atong imong gisulti Oh, must be the earthly wisdom. yeah. Exactly. Exactly. Oh. So, unsa may opposite sa pure? Unpure. Peaceable. Ngitag away. Bubot, ngitag away. Gentle. Kanang mga Rough. Kanang astig. rough ba? kayo, isog kayo, something. Isugo, kanang gamayng... Ano, kuha ka mga. Anak kasi Kung wala man mo nananghid ako nga. Oh. Reasonable. Hmm. So, kung dili ni madaog di ay. Di Ang na- opposite. Full of mercy. Dili magilayon. Unmerciful. Unforgiving, yes. Mhm. So, there it is. That's right. Now you read Oh. John 3:3-7. Kani siya nga storya mga kaigsunan katuning si Nicodemus dool kang Ginoong Hesus. Okay. Og si Hesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tawo sa tigulang na siya? Makasalud pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan ug mahimugso? Og si Hesus mitubag, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tawo igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gianak sa unod man, ug ang gianak sa espiritu, espiritu man. Ayaw ikahibulong ang akong pagkaingon kanimo, kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. Be born again. Talking about heavenly wisdom. So dapat mataw kag pag-usab sana kanabang mawagtang tong karaan nga ikaw. Yes. Mm, New creation. yun. No? Now let's go to Colossians 3:1-2. Akong basahon sa Binisaya. Okay. Kuno galing gibanhaw man kamo uban kang Kristo, nan panghitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas diin anaa si Kristo, nagalingkod sa tuo sa Dios. Ikaduha, itumong ang inyong mga hunahuna diha sa mga butang nga anaa sa itaas o dili sa mga butang dinhi sa yuta. So basically, James is telling us nga atuang mga hunahuna, atong focus, atong kasing-kasing, atong i-focus ngadto sa Sa Ginoo. Ginoo, Kanunay. sa kanunay, no? Now, which stresses the importance gani nga start the day with God, mo nag family worship, and end it with God. Yes. In between ana, still, Yeah. lagi pong kay Online ka sa Ginoo. online ka sa Ginoo. Kaya mahitabo mo ganin ron is that we spend our time, we spend the whole week in Babylon Yes. and we expect to be in Jerusalem on the Sabbath. Lisod kinay mo Isod oy. kayo. Ha? Isod kayo gyud. So we should be in Jerusalem Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 24/7. Hangtod Saturday, dili pwede nga Babylon, ha? Babylon, Sunday niya. Pag Saturday, Jerusalem na ta. Astila lisura. So muna siya nga, set your mind on the things above. Ay ginakalimti mga kaigsunan ang personal devotion, basag Bible, o kay mga family worship. Now, gusto lang nako no i-emphasize naton isa tong mga televiewers. Please help me kaning suwat diri sa ato ang Monday lesson ba nga ingon diri nga the truly wise Christian will not only be meek and humble like Jesus but also peaceable, gentle, merciful and forgiving. Kaning statement diri, can you please share your thoughts? Kaning ingon diri nga willing to overlook the faults of others, not critical or judgmental of them. Nganong significant man kaayo ni siya when we talk about Christian living and ato ang atong relasyon sa sud sa iglesia. No, sa kuang pagsabot kaya sani, no? Way back from our first lesson until now,
gikanuna gi-emphasize ni James ang atong relasyon sa itong isig kaingon. Okay. No? At the same time, nasa tayo nindot nga relasyon nga to sa Ginoo. Mhm. So, willing to overlook the faults of others. Now, if you love your neighbor as yourself, siyempre, tanaw nimo siya na siya sayop, ayaw ko na nga, ikaw na po kay sayop. No, na kay sayop. So, instead of pointing your fingers to that person, why not forgive him? Do not criticize. Okay. Do not judge. Alright. Just try to understand na we are all humans. Okay. Matod pa ni James, masayop tang tanan. Mm. Di ba? So, it is good nga dili na ta mo like mutan-aw bitaw sa uban para ato silang idiin, ato silang yatak-yatakan because we think highly of others. Mhm. So instead, ato silang sabton nga priya sila nato. That is heavenly wisdom. Mhm. Sa akong pagsabot kaya san. Okay. Thank you. I want to read Philippians 2:4-7. I will start with 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So ato ko nung una, mahisama unta kang Ginoong Hesus nga wala niya giisip nga ang kanaganing Dios siya, pero kanang wala niya giisip nga kana ang usa ang pagka-Dios o sa kabutang nga imog yung kanang yung gusto nimo nga makuha nimo gani. Siya willing siya nga mawala na. But made himself, verse 7, of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. Isn't this humility? Yes, it's humility indeed. So kaning gipangbuot ni Jesus is kuan gid siya acts of humility kanang katong nagsampal niya pero wa siya mo bows. Okay. He even prayed nga forgive them for they know not What they do. what they're doing. Mhm. And muna siya nga significant kito silang gipangbasa nato kanina Kuya San. Kay meaning kung dili ta makapakita ani wala pa gid nato nahingpit ang pagka-Kristohanon That's right. or Christ-like. Yes. Amen. That's why can we do this in our own strength? No. No. So that we have to be connected with Jesus again. That's right. Now, the question remains not only sa atong tulo, ug labi na pod sa atong mga televiewers, no, kaning how much of these two kinds of wisdom influence how we live. No? Now, let's go to Tuesday lesson. Okay. Cause of conflicts and quarrels. Nako. Ouch. Murag maayo sad ni nato ato gyud ning himay-himayon ug maayo. Kuya Dan, please read James 4 verse 1. Ya, ako kantabangan, ako sang basahon ang Galatians 5:17. Then please discuss to us The Tuesday lesson. James 4 verse 1. Unsa may nakaingon sa mga gubat ug unsa may nakaingon sa mga panag-away diha kaninyo? Dili ba mauman ang inyong mga pangibog sa kanunay nagakagubat nga anaa sa sulod sa mga bahin sa inyong mga lawas? Adunay mga butang nga inyong tinguhaon apan dili ninyo kini mabatunan. Busa mupatay kamong tawo ug adunay mga butang nga inyong kaibgan apan dili ninyo kini maangkon. Busa kamo muaway ug makigubat. Kamo wala man nagpakabaton tungod kay kamo wala man mga muyo. You see? Now I will read Galatians 5:17, no? Diri sa Bisaya, kay ang mga pangibog sa unod kasupak sa espiritu ug ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod, kay kining duha nagakasinupakay man ang usa sa usa. Aron kamo dili makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. Now, Kuya Jed, Kuya Dan, kindly give us your thoughts kaning unsa man gyud ang mga cause, quarrels and conflicts in light with our
in our Tuesday lesson. Gitubag na siya sa verse 1. Do they not come from your desires for pleasure? Katubang, where do war and fights come from? Asam nagikan? Dili ba katong inyong pangibog sa kanunay? Pangibog sa kanunay. Unsa man nga mga pleasures. Okay? Kani nga mga pleasures nga gisuwat ni James ini is referring to those things nga mo please nato tungod kay it relates so much to us, labi na sa atong human weakness. For example, katong gi-mention nga mga bisyon tao babaw, Okay. it appeals to us. That's right. Glory, honor, prestige. Okay? Kanang the desire nga gusto ka nga maangkon unsay naa niya. That's something kaning pleasurable. And that's why kay tungod naa man na siyang desire for pleasure, mo resulta na siya sa Away. kagubot sa sulod sa iglesia. For example, mag-away niya, gusto kay ka nga paminawas ako. So that's something we might not be conscious about it, but it's pleasurable to us nga ikay paminawon. That's right. Ikaw gigasulti gid all the time. Unya lahi ang atong bation kung dili dayon paminawon, dili masunod ang atong gisuggest, no? Labi na pagpa-improve sa atong iglesia. No, kay ang ato manggong lesson mga igsoon talks about our church condition. No? Morning usa sa mga atong bantayan gyud, no? Well, Kuya Jed, please read James chapter 4 verses 2 to 3 again. 2 to 3 again. Okay. Unsa may mga specific sinful desires ang gi-mention diha, and how are they affecting our church today? Okay, no? So, James chapter 4 verse 2, you lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. Verse 3, you ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. So, it's very clear, no, sa chapter 2 lang daan, aduna kay pangibog, no? Envy, Yes, coveting. no? Covetousness. Dapat ini, I think, api na din na ang pride. No? Kini kong mga sinful desires, no? Like for example, no? Usap po sa mga pinaka-strong nga example. Kini bitang pangibog na to sa tong literal nga silingan. Kanang mayon ta nga, hala, akong silingan ba? Murag na may bagong TV. Kagamay na yung TV, ako ng palabuan. Hala, ang akong silingan kay na may two-story building. Ako magkuwansag ko. Anong rato ka, kuwansag ko ka nang maghimo po kong 3-story building para makita ganyan ang unsag ko. So meaning to say, maski sa atong church, ingana sa dang Naagyapon. kanang magpalabuanay. Palabuanay. Even mga kanang labi na sa mga youth, ay kabangap yan na niyang play o piano ay. Kabangap yan na mo piano na niya, may pako. Sunod ako gay ko anong piano para mapakita na ako siya unsa ko mo piano. Or sama na yang kinantahan ay. So man nagawali diya oy. Mo man nagpatay. Ana, no? Mas nindot ko mawali kaysa anak niya. Muna siya ang mga sinful sinful pleasures or sinful desires. Nya, nasa panahon kining jealousy, no? Say, kuana gina niya, ay mayuha gina niya. Ano mo magjuk ko inana? Di ko maging amiga na niya kay di ko ganahan kay wala ko ana nga talent. When we kuha maguno tinuna Kuya Jed, when we put others down manggod, kay ang gusto nato ana is natas babaw. Yes. Manong we put them down. Yeah. And muna it's pleasurable kay we are sinful. But muna na siya nga kanang giingon sid katong Galatians 5:17 nga magsige ginig kontra ning duha. The flesh
and the Spirit are against each other. Okay. Mao gyud. They are in opposition. So, kay sige man sila away, natoy ka ng Native American folklore ba? Wala ko ni bata, gistoryahan sa lolo, nga sulod nato na duha ka mga lobo, nga sige nagkinamrasay, sige away, yan yun ang lolo. Ini bata nga, nabiti ng bata, siya nga, lo, kinsa may nidaog ana nila lo? Sa depende, kinsa imong ginapakaon. Sakto, no? So, duha kuno ka lobo, good and bad, nga gaaway, kasi mo daog, depende kinsa imong ginapakaon pirmi. Okay. Sakto, nakuha na kong point, no? Okay. If ginapakaon mo pirmi ang good, of course mo Daog mo yun. prevail gyud ang good. Ginapakaon ng pirmi ang envy, pride, covetousness. Sa Amo daog metabo. gyud. Mutambok gitong kuan. Yeah. Tambog gyud ang lustful desires nimo. So meaning, if ato ni siyang siging i-cultivate, it will fire up conflict Yes. among believers inside the church. No? So ang ato arag yung guard, no? Siguro kaparehan atong ganiha atong gi aturang-utrohon, humbleness and selfishness in Christ. That's the only selflessness. Kini magong love to self ba? Mo man gyud ni pinaka cause gyud nganong nay quarrel bitaw sa simbahan. No? Muna say pinaka main nga reason. Munang ninutoy mong gibasa kuya Dan nga let this mind be in you. Yeah. Kinsa nang ang mind? That is the mind of Jesus. Kay mismo si Jesus pag abot niya dinhi sa yuta, niyon ba si Ginoo Jesus nga, "Oy, anak na ko sa Ginoo ha? Espiritual ba ko?" No. That's right. Dapat mataw ko sa palasyo. No. He humbled himself. That's right. Dapat naa din nato nga panguna-una to guard our hearts and minds That's right. against ani nga mga quarrels. Okay, let's go to Wednesday. Friendship with the Lord. No, With the world. With the world. Yeah, with the world. Okay. Kuya Dan, Kuya Jed, kaning James 4, 5-6, palihog daw explain ngano ang grace is the only solution to our problem of arrogance and pareha sa imong gisulti kaniha, pride. Pride. Now, let's go to James 4, James 4, 5-6. 5-6. Okay. Yeah, Kuya Jed. Nagadahom ba kamo nga wala lamay hinungdan ang pag-ingon sa kasulatan uban sa pangabubho siya gimingaw sa espiritu nga iyang gipapuyo sa sulod nato. Apan siya naghatag og labi pa kadakong grasya. Busa ginaingon paggasantaon sa Dios ang mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon siya naghatag og grasya. So Grace. your question is why grace is the only solution to our problem, no? So makabaton ta grasya, mga televiewers, if gibati nato nga nagnita sa Ginoo, di ba? Amen. No? Di ta maka-angkon anang grasya if kanunay tang nagahuna-huna sa tong kagalingon nga wa ka makinahanglan Ginoo. No? Only a very humble person who understands his or her great need and feels unworthy is open to grace. Ano man? If you think highly of yourself nga matarong na kay ka, dili na para sa imuha, dili necessary nga mo ask kag forgiveness sa Ginoo. And then you are close to grace. That's right. No? So it's only grace nga mooy solution na to, the only real answer to our problem when it comes to arrogance and pride. Amen. Kuya Dan? Ang nakabutang din kay kaning James 4:5 usa ni sa mga most difficult verse in the New Testament. That's right. Naglisod gid ang mga Scholars. Bible scholars ani. Pero kasagara majority sa mga scholars ang ilang paghubad gani kaning yearns jealously kanang murag kanang pang pagbati nga na kasuway kang naselos ka. Oo. Naselos ka ika nga sila nganong siya man ang kuyog di man ako. Sakto. Ano ba? Di ako gikan. Oo. Oo. Kana nga type gani nga jealousy mo ko na nagibati sa Ginoo
He jealously longs for the Spirit He has caused to dwell Amen. in us. Nga, unta ba nga, kita, puro ka gimingo ang Ginoo na to, kay dugan na kitang sigig puyo sa kanang paggarbo, pagkasinahay, pagdinautay. Remember, sin separates us from God. Isaiah tells us that sin separates us. Now, God misses us so much. Kabalo ka, kaya dahil nga nung na mingaw kaya ang Ginoo na to, nag-yearn gid siya na to. Kay, matod din sa James 4:2-4, akong basahon. Verse 4. Verse 4. Adulterers and adulteresses, Ayun. do you not know that friendship with the world is enmity with God? Okay. And whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. So, every time ta makig-friend ta sa world, mahimutang enemy sa Ginoo, which is dili ka na ng Ginoo nga mahimutang enemy niya. That's right. Mo nang nag-yearn siya nato nga kanang pwede ako lang inyong tanawon, ako lang inyong i-serve nga master. If you read Jeremiah 3:6-10 and Isaiah 54:5, nag-imply din na ang story nga ang Israel gisusama sa usa ka bride, no, nga kasado siya ngadto sa Ginoo. Now, we know the story that Israel chooses to serve another master. Mo nang gitawag ni siya og adulterers and adulteresses ni James. Friendship with the world is Naging considered as adultery. Adultery, no? So, ang Ginoo magselos gud siya. Kay ngano man Asawa. iya gutong asawa nya nakighugoy-hugoy sa salain nga master. So, magselos gud siya. And once nga mo serve ba kaglaing master, mo naging if you are not with me, then you're against me. If you are not with me, then you are my enemy. That's right. Pero ninot yang Ginoo pag-abot na 5 ug 6, nagluong ko ninyo. Ay kabalaka kay ug namoy pride, ako ni siyang ipaubos. Unya muhatag ko og grasya ninyo. Amen. That's why katong grace mo ragi hope. Katong gisulti gina nga mo to ang grace mo hope kay. But He gives grace. Katong sa verse 6 gani. But He gives a greater grace. Kay ba man sa atong kahimtang nga nag-adultery ta. Yeah. So He gives us grace. Dili man ni sa something a worldly jealousy, no? Dili ni ni siya klaruhon. jealousy. Kani siya godly jealousy. Mm-hmm. No, kanang ganahan siya nga ipossess ta sa Ginoo. Kay kibaw siya unsay mahitabo kung wala ta niya. Exactly, exactly. Diba? Exactly. Oh, yeah. Let's go to Thursday. Submission to God. No? Kuya Dan, please read again James 4 verse 7 and explain the order of the command. Okay. Dumuol kamo sa Dios og siya muduol kaninyo. Mga makasasala, hugas sa inyong mga kamot. Mga maduhaduhaon, putlia ay inyong mga kasing-kasing. Panagkaguol og pagbangutan og panghilak. Ang inyong katawa himua nga pagbangutan ug ang inyong kalipay himua nga kasilo. Ipahiubos ninyo ang inyong kaugalingon sa atubangan sa Dios ug siya magatuboy kaninyo. So, yes, Kuya Jed, Kuya Dan. Kani ba, submit yourselves to God. Oftentimes, ang kaning word nga submit magod, murag na ay scary thought gani nga, submit ka. Wadaan ako ang kaugalingon nga nga decision. Ang anak atong nauna sa submission, no? Correct. Mabinang mahiligon kitag tanog, example UFC nga victory by submission kanang di nakakalihok. Mo na tong picture sa submission. But if you come to think of it, asa ka mo submit? Sa Ginoo. Sa Ginoo. Pili ko no, submit ka sa Ginoo who loves you so much, who cares for you so much, o dito kas kaaway. That's right. Nga according sa Bible, Bungkagon kaniya mayo. is like a roaring lion seeking whom he may make happy. O mo ba na? Devour. Devour. Grabe. Usapon ka gyud. So agto na lang ko sa nagpangga nako. Amen. Ito ta submit sa nagpangga nato taon eh. Lord. Muhatag ang sa akong pagsubot sabot sa nang submit, imong ihatag imong self.
Yeah. Mangatag imong self as a living sacrifice para niya. Submit. No, Kuya Jed, how should one repent? Okay, no? So, sa gibasa ni Sir Dan, no? Klaro kayo ang process. Okay. No? Una. Nakoy idungag kuya sa nindot kayo. Actually, if imong tan-aw basahon gyud ang James 4:7. Submit to God, resist the devil, and he will run from you. Okay. Actually, God is revealing Satan's weakness. Di ba? Exactly. If we submit to God, mo sa ang yawa? Mudagan. Dagan siya. It is His weakness all this time. So, God is revealing to us. And then, ang nakanindot kay paghatag niya aning revelation, unsa yang gi-follow dayon? Draw near to me. Yung draw near to God, mo ni siya ang sa itagan ni. Muduol ka sa Ginoo. Sa ito yung imong kuhan kuya san? Ang Process. process sa repentance, no? Yes. Duol ka sa Ginoo. Okay. Magpalayo bang Ginoo? No. Magpaduol. Magpaduol siya. Unya, hugasi imong kamot, cleanse your hands, Okay. you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning. Wa mag-advocate ang Ginoo nga magkaguol mo ha. Ano lang pirmi. Ang iyang emphasize ani nga ang imuhang mga kahudyaka sa pagpakasala That's right. hilaki na. Repentance gid ni siya. Repentance. Kagul-i na. And your joy to gloom. And then, mo ni siyang repentance. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Wow. Amen. No? Wonderful. Repentance. Lahi ang confession, lahi ang repentance, ha? Ato nang ikuan. Ang confession, ni confess lang ka. Kuya Dan, ako ra ba'y kakaon si muhang kanang kuan, saging. Bantur nawala. Mura na siya. That is Okay. confession. But, Confession ra. Kuya Dan, kanang ako ra ba'y kakaon si muhang saging, kabalo ko mo yung pamahon. Sorry kay Kuya Dan, hindi na ito mausap. Muna repentance. No? So, yun ang Ginoo, mourn and weep. Meaning, iyag yung pabiyaan. Imog yun ni hilakan. Okay. Imog yun ni kagulan ang imuhang mga worldly nga mga kahilayan sa una. And then, draw near to me, and I will draw near to you. Wow. Wonderful. Muna siya ang repentance. Now, guys, we're running out of time again. I just want to ask one last question for both of you. Kuya Dan, unsa may personal reflection nimo about this week's lesson study? Sa pag-resist sa devil, and let's bring it closer. When ang pag-resist po sa mga weaknesses di ay will all start when you submit yourselves. When you submit yourself to God. Giuna gini ni James, tanawa sa 7, submit yourself therefore to God. Nya, sunod na ang resist. Okay. So, sa pag-overcome sa atong tendency nga maselos, sa pag-overcome sa atong tendency sa pagduha-duha, paggarbo, panglibak, unsa ba ng mga daotan nga worldly wisdom, submit yourself to God first. Alright. Acknowledge your weakness. That's right. Thank you, Kuya Dan. How about you, Kuya Jed? Nindot kaya itong leksyon, no? Ang nakanindot sa Ginoo, kay kanunay taniyang pahinumduman sa atong mga bati. Sa dihang makahinumdum na ta sa atong mga bati, ang nakanindot po niya, muhatag siya sa ayang grasya. And which is a very comforting principle sa Ginoo. Very comforting doctrine sa Ginoo nga, bisan sa atong pagkamasalaypon, gakson gyapon taniya, if, mo dool taniya. Di man siya magpalayo niya. Di man siya magpalayo nato. So, That's right. muna akong nakatunan kayo sa atong leksyon karon. Kuya Dan, Kuya San. Wow, thank you. Thank you, Brother Dan and Brother Jet, for that wonderful discussion we have. Adunay mga pipila ka mga leksyon ang akong natun-an sa atong pagtuon karon, igsoon. Una, the wisdom that James describes is not intellectual variety. Rather, true wisdom is seen in our conduct, in our action, in our words, in our minds, and in our lifestyle. Ikaduha, adunay ray duha ka klaseng wisdom ang atong kapilian, demonic wisdom o heavenly wisdom.
We can choose to cultivate jealousy, selfish ambition, pride, envy that will lead to disorder and conflict, or we choose harmony, meekness, gentleness, forgiveness, and mercy. Which wisdom you allow to influence you? Ug sa katapusan, igsoon, submission to God daily is vital in our Christian experience. We cannot resist the devil in our own strength. If we are proud, we exalt the devilish wisdom. But if we are humble and lowly before the Lord, He will lift us up. That's a promise. Let's pray with Brother Dan. Magamputa. O Ginoo, salamat sa mga pagpahinumdom kanamo. Salamat Ginoo nga kami imong gibadlong, imong gitulid, imong gidisiplina. Amen. Kaya napasabot lamang ka na o Diyos nga ikaw adunay pagpakabana. Ikaw adunay gugma para kanamo nga dili kami may salaag. Ginoo, tabangi kami sa pagsubmiter sa mong kagalingon diha kanimo. Kay bisan gani ang pagsubmit sa mong kagalingon o Dios, dili siya posible sa mong kagalingon kusog. Yes. Busa tabangi kami Ginoo. Amen. Nga sa ningon niya na sa paghatag, pagsubmit namo sa mong kagulingon diha kanimo, makat-on na namo o Dios diha sa mong tiilan ang pagkamaaghop, ang pagkamapainubsanon, ang pagkamapinasayloon, ang papailubon. Amen. Kining tanan Ginoo among gihangyo nga madawat di lamang sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you for watching, friends. Hope to see you again next time for another presentation of the lesson preview. If you have special prayer requests or special Sabbath greetings, please let us know. Please email us at hopechannelvisayas@gmail.com or visit our webpage and like us on Facebook at Hope Channel Visayas. This has been your brother in Christ, Sunny Polyascas, in behalf of the Hope Channel 25 Cebu crew and staff saying, be safe, be blessed, and be kind to one another.